publika. Anong dahil po dyan ay marami po ang nagkaroon ng galit sa inyong lingkod at ako po ay kinasuhan nga ng kahit mga imbentong mga kaso. At maaari pong isang araw, hindi po natin alam kung ngayon o bukas, sa makalawa, ay iahain po sa akin ang warrant of arrest upang ako po i-arestuhin, upang hindi ko na maipagpatuloy ang aking gustong mangyari na matukoy po natin ang mga may kagagawan ng lahat ng ito at mapanagot natin sila. Pero wag po kayong mag-alala kahit ako po ay kanilang maaresto at maipakulong. Kagaya na po ng sinasabi ko, ay hindi po tayo titigil hanggat hindi po natin natutukoy ang mga taong ito dahil kayo po talaga ang dapat pagsilbihan namin. Interes po ninyo ito. Huwag kayong mawawalan ng loob at huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Pansamantala lang naman siguro hindi tayo magkikita ng harapan. Ngunit, dahil po sa ating pakikipaglaban, alang-alang po sa interes ng ating bansa, ay kailangan tayong magkaisa. Sa tulong po ng Panginoon Diyos, magtatagumpay din po tayo. Mabuhay po kayong lahat at sana'y araw-araw ang diwa ng ating pagkakaisa ay huwag pong mawala. Sa ni 2,500, nagsisinungaling po si BBM. 5,500, Manong. 5,500 ang sinabi niya. Na para patunayan ko sa inyo, nagsisinungaling. Sa dami ng pinuntang ko na, wala akong makita, pinuntang ko lang yung probinsya niya, supposed to be model. Dahil probinsya ng presidente, anak niya ang congressman. Pinuntang ko po yun, pabalik-balik. Tumitsempo lang kami dahil may mga iba nagbabantay. So, gumamit kami ng drone na medyo moderno dahil na-measure niya yung project. Opo. At nakakalipad hanggang 20 kilometers. At doon namin nakita yung mga project na puro putik at sinasemento na. Ngayon, ipapakita ko po, eto na prueba na sinungaling si BBM. Nabudol po tayo, sinasabi niya 2,500, wala. Kaya nung 25, nabaha po tayo. So, eto ipapakita ko po kung anong prueba. Ang nasa Ilocos Norte na probinsya niya, supposed to be the model of our country dahil yun ang bahay ni BBM. So, pakita natin po yung una. Opo, saglit lang daw, Manong. Nagbabuffer lang yung ating video. Pero ito po, sa Ilocos pa lamang, Ilocos Norte pa lamang po ito, Manong. Wala akong makita iba kundi doon eh. Aha, So, gusto ko rin pakita na kung wala sa Ilocos, kung meron sa Ilocos Norte o wala, yan ang model. Opo. Pero batay po doon sa dokumento niyo, Manong, ilang dapat ng flood control projects? 500 sa Ilocos Norte lang. Ilocos Norte pa lang po. Kay Sandro Marcos lang. 540. Dapat, meron. Dapat. Flood control Flood project. control, opo. Nung chinek ninyo, Wala. Drinon namin ang buong distrito niya. Iilan lang ang proyekto. At substandard kung meron man. Babalik-balik kami, wala. Talagang wala pala. so mga Mang Chavit, hindi ito maikakatwira na mali kasi yung coordinate. Kasi kayo, hinahanap nyo kung nasan doon. Yung exact coordinates. ano? Hindi nila ma-deny dahil yung drone may geotag. May dates at lugar. Opo. So nahanap namin, sinundan ko lang yung transparency program ng DPWH at sa Malacanang. So sinundan ko yun. Wala po. Nakuha namin ng picture sa Lawag City. Lahat lang sa kay Sandro Marcos lang. So sinasabi nila na walang diferensya ang ginawa doon. Ghost project karamihan. Sa kabuuan, Manong, ano presyo nito? Magkano po abutin nito sa Billions, pero ang ginawa nila, yung pondo sa nasyonal, supposed to be downloaded sa region. Hindi ho, diretso sa distrito ni Bongbong Marcos para pwede lang hati-hati doon, wala lang. Ito, Manong, may pinapakita tayo nga sa video. Opo, sa television po ito. Opo. Anong lugar po ito, Manong? Makikita dyan. Opo.
presentasyon sa pagpapakita ng mga larawan na ako sa Ilocos Norte para po sa inspeksyonin. Ito po ay DPWH Project 25AA0475. Opo. Ang ibig sabihin ng DPWH Project 25AA, ang 25, ibig sabihin 1925. 2025. 2025, Manong. Opo. Full name ito nagaling sa DPWH. Ang AA, ibig sabihin yan, First District of Ilocos Norte. Okay, opo. Galing sa Public Works and Highways, itong code number. No? Sa totoo lang, nakaka-Istanbul yung ginagawa mo. Pastor ka pa man din. Hindi, ito assuming that he would really change course or change his leadership. Number one, it's a betrayal to your friend. Magkaibigan kasi talaga yan si Cayetano tsaka si Villanueva eh. Second, betrayal to your church. Kasi it's a lie. It's really a lie. Kung bakit ka a-attend, it's a lie. You know that. Huwag ka namang maang-maangan. It's really a lie. Inihanda na yung plunder case sa'yo. Pag hindi ka lumipat, plunder ang kaso sa'yo. At siguradong warrant ka kaagad at ikukulong ka. Pero pag lumipat ka, hindi na plunder ang ikakaso sa'yo. Huwag na tayong maglukuhan. Kasinungalingan yung sinasabi mo. Kung sakasakaling lilipat ka, kasinungalingan. Yung sinasabi mong kesyo gusto mo nang magtrabaho. Noong June 3, 2026 na nagbunsod sa pagpapalit ng liderato at chairmanship ng mga komite. Sabi ni Cayetano, hindi ito sa pinangkapangyarihan, kundi para masiguro ang independence o kalayaan ng Senado mula sa kontrol ng Malacanang. Laban namin, hindi power, hindi position, prinsipyo. So, kung 13 na sa kanila, congratulations. We know how you got it, sa pananakot, panunuhol, sasabihin, ikukulong. But sabi namin na anytime na 13 kayo, kayo na mamuno. Pero hindi magbabago principle namin. Kaya ang tanong ko, kung makukuha nyo yung 13, buburahin na naman natin yung flood control or if front and center natin to. Golden rule. Who has the gold rules? So, alam naman natin ngayon kung nasaan yung gold, nasa maleta. At lumalabas kung sino nakakakuha ng mga maraming maleta. Umaasa si Cayetano na magdidesisyon ng patas sa mga maestrado base sa itinatakda ng konstitusyon. Nakasalalay daw dito ang kinabukasan ng bansa. Po yan, and we have faith that the issue is something that is very important not only now but in the future. The issue will determine our kind of democracy, our kind of government. It will also be a lesson to all senators when it comes to power and restraint and following rules. Siyempre, evidence. Like what the Ombudsman has been always saying, we go by the evidence. We will go where the evidence leads us. Hamon para sa Office of the Ombudsman ang pagkalap ng matibay na ebidensya sa pag-uusig at pag-iimbestiga para umusad ang mga kaso. Yan ang sinabi ni Deputy Ombudsman Jose Balmeo sa naganap na Southeast Asian Ombudsman Forum na dinaluhan ng mga delegado ng Thailand, Indonesia, Timor-Leste, Sarawak, Malaysia, Pakistan at iba pang delegado. So it's a matter of sharing techniques on how to properly conduct an investigation, how to gather data, and strengthen cases. That's one of the main reasons why COF is very important to us in the Ombudsman of the Philippines. Nahaharap ngayon sa maraming investigasyon ng Ombudsman dahil sa anomalya ng flood control projects na kinasasangkutan ng mga matataas na opisyal ng Pilipinas. Ibinida ng Ombudsman ang kanilang aksyon sa pag-iimbestiga ng anomalya sa multi-billion scam na mga infra projects. Ayon sa anti-graft body, umabot na sa 124 complaints o reklamo ang natanggap ng kanilang tanggapan na may kinalaman sa flood control anomaly. 36 na ang nasa preliminary investigation para sa taong 2025. Taong 2026 naman umabot na sa 209 na reklamo ang nasa ilalim ng fact-finding at 4 na ang napakasuhan. Matatanda ang nakasuhan na ng Ombudsman ang mag-asawang kontra